Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ang Miyerkules ng Abo. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po ng lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Minamahal kong mga kapatid, sinisimulan po natin ang mga panahon ng Kwaresma sa paglalagay ng Abo sa ating mga noo. Ipinapaalala sa atin na tayo ay galing sa alabok, na tayo ay abo, na galing tayo sa lupa, na lupa ang ating pinanggalingan. Inaanyayahan tayo ng Miyerkules ng Abong ito na magsisi, magbalik loob at magbagong buhay. Simulan natin ang panahon ito ng Kwaresma nang may temang paghingi ng awat, pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masundan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman at pakipagtunggalian bilang mga kapanalin ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitipis sa sarili sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po bang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis, at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos-puso. Hindi pakibuhok at maghilakos.
Magsisi kayo ng taos-puso, hindi pagkitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoong inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Magpahiluhod at magtapat sa kanyang pagpangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring linapit kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing buti at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Ipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sagol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipamalas ng Panginoon na siya ay nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y pawili, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at ipatawad mo galing kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko hindi mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang paghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng bagla. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y dinilang na makasalanan, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamalik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, pinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo na. Sumainyo ang Panginoon, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pagitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuting
kayong matatamang katimpala buhat sa inyong mga nasa langit. Kaya nga, kapag maghilimos ka, huwag mong ipagkainay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpagkabaw doon sa sinagoga. Ginagawa nito upang puliin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang katimpala. Kung maghilimos ka, huwag mong ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang maging ang iyong paglilimos. At gagawin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo sa lihim. Kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagpapagabaw. Maghilig silang manalangin na patayo sa mga sinagoga at sa mga panulubang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang katimpala. Ngunit, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Gagatin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag mag-ayun kayo, huwag kayong magpapakalupot tulad ng mga mapagpaibabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang katimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lamang ang nakakalam nito. Siya ang nakikita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim at gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ang bati po ngayon ay Blessed Ash Wednesday. At sabi ng CPCP, huwag muna po tayo mag-celebrate ng Valentine's Day. I-postpone muna lang natin. Pwede namang bukas na. Dahil po ngayon ay banal na araw. Holiday of obligation. So, mas matingkad po ito. Kaya si ko nagbigay sa nakapagpili sa akin. Kanina po nakapala siya. So anyway, tayo po ngayon ay nagsimula na. Naghahanda na tayo ng 4 buong araw. Hahantong na tayo doon sa misteryo ng Pasko. Ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Whether you like it or not, nagsimula na po ngayon, Miyerkules ng Abo. At sa Miyerkules ng Abo, ay nakita po natin sa unang pagbasa natin, kabisado mo yung sulat sa aklat ni Propeta Joel. At ito yung tungkol sa batas ng mga Israelita ng pag-aayuno. Magtaikim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis, at magdalamhati. Kaya nga po, nakabayad na tayo. No? Nakaitim tayo, simula na po ng pagsisisi.
Kaya mamaya po, bibilisan natin yung abo. Alam naman po natin, no? At sa mga kabataan, yung abo ay galing sa lumang palaspas. Kasi nung bata po ako, akala ko yung abo, ordinary abo lang yan. Kaya, kung minsan, may kalokohan kami magkakapatid. Tatanungin ng nanay namin, nagsimba ba kayo? Nagpalay ba kayo ng abo? Saan yung mga ano? Sabi po ng kapatid ko, patay pa ba? Nasiste. Wala nang pare, maglalagay ng abo. So, naisip natin sa susunod, kung hindi kami nagsimba, kukuha kami ng ordinary abo. At babasahin namin. Knowing na ako po ay lumaki na, nag-aaral sa seminaryo. Nila po pa, sabi ko. Lord, patawarin niyo ako. Dahil ako po, sa ibang parokya po, mayroon kasi kami ginagawa yung pagsusunog ng sala. Isang ritual po ito. Sinusunog yung sala, binibigyan po yun. At yun yung mga lumang palaspas. At yun po yung dinidikdik. At yun yung inianda. At ito po yung babasbasan natin. Yun yung babasbasan na magpapaalala mamaya sa atin. Ano yung papaalala? Ikaw tao, alam mo ang iyong pinanggalingan. Alam mo ko rin ang iyong babalikan. Amen. Dito, hindi siya mag-amen. Pag nakagay po kayo, paano nakita ko kayo? Isang galit na kayo. Kahit ikaw na. Diba? Yun pala yun. Pero yung abo po na yun hindi po natin dapat isako sa dagat, sa bukid. Dahil po yun ay blessed yung katawan po niyo. At 100 years na, baka na-declare kang santo o santa. Anong gagawin in relics mo? Meron kang kunting alaala na magsasaboy ng abo ng kabanalan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tulad ng awit po, buksan ang aming isip, buksan ang aming puso, buksan ang aming palad. Binubuksan ngayon sa pasimula ng panahon ng Kwaresma, sa Ash Wednesday nito, ang ating mga isip, ang ating puso, at ang ating mga palad sa pagkakawang gawa natin. At yan po yung sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon. Meron tayong tatlong disiplina. Sa Ingles, prayer, almsgiving, and fasting. Ano? Prayer, fasting, and almsgiving. Panalangin, pag-ayuno, at paglilimos. So, paano ito? Paano ka manalangin? Paano ka maglimos? Paano ka makipagkapwa-tao at tumulong? Gawin mo ito ng bukal sa iyong kalooban. Hindi ba? At sinasabi dito, hindi pakitang tao lang. Kaya po sinabi doon sa tatlong disiplina, which is prayer, almsgiving, and fasting.
kailangan tayo ay gumawa, magkawang gawa nang hindi naghihintay ng kapalit. Ano po? Kasi mayroong mga tao po na gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Pero ito ay isang investment lamang at naghihintay ng kapalit. Kaya sa araw pong ito, the word of the day is prayer, fasting, and almsgiving. Kaya, mga ginigili kong kapatid, ang dahilan po kung bakit kailangan tayong manalangin, pagtulong sa kapwa at pag-aayuno, sapagkat tayo po ay nagbabawas. Ano yung binabawasan natin? Hindi lang po. Binabawasan natin yung sobra sa atin. Ibinabahagi natin. Nagbabawas tayo ng ating pagkabakasarili. Yung selfishness natin. Yung egoism natin. At nagdadagdag tayo para sa Diyos at sa kapwa. No? So lahat po ng sakripisyo natin, lahat ng ginagawa natin, araw-araw, kung hindi man sa panahon ng Kwaresma, ay nagdadagdag tayo sa Diyos at sa kapwa. Nagbabawas tayo ng ating para sa sarili naman. Pero higit sa lahat, ang mahalagang disiplina po ay yung fasting. Ano? Kung tayo mag-ayuno, meron po kasi yung fasting. Fasting sa ating mga mata, sa ating mga bibig, sa ating mga labi, sa ating mga tenga. Yung senses na yun. Why fasting? Kaya po, kita ninyo, darating po ang mga linggo, tatabingan na po natin yan ang Bible, di ba? Yung mga santo, tatabingan na yan. Fasting sa mga mata. Kaya tayo po, sa 40 days na ito, sana bawas-bawasan natin yung pag-nood natin ng mga TV na hindi naman kapag-nayan. Malalim kapag-nayan pangangailangan natin. Fasting, kapag punta natin sa simbahan, wala tayong ibang makikita kundi ang Bible na nagsasaad sa atin ng paghanap natin sa Diyos, na kailangan natin ng Diyos. Fasting of the ears. Ano yun? Babawasan natin yung mga tuktok na makapaglalayo sa atin sa pagdarasal. Diba? Marami tuktok yung mga kabataan ngayon. Na basta tumugtog yung banda, tapos kung ano-anong kanta na yun, hindi mo malaman kung anong kanta yun, parang sinasabi, yung mga kabataan tuwan-tuwa. Fasting mo for 40 days. Ano pa? Fasting sa paggamit ng cellphone. Bato-bato sa langit. Matamaan niya magalit. Lalo na itong mga kabataan natin. Kung isa na-relate sa school, sabi niya napuyat daw sila. Ma'am, napuyat kami. Yung pala napuyat ng pagtingin sa Facebook. Diba? Aminin. At yun ang hingin natin ng kapatawaran. Sobra na po kasi ang Facebook ngayon, no? Hindi lamang yung
mga goat racing, mga manok. Paminsan pag ganyan mo, malalaswa. Bigla na lang lumalabas. Fasting. Mag-ayuno muna tayo. Yung pita na laman natin. Magsakripisyo tayo. Yung ating pangamoy. Sabi si Lord, yung sinasabi ni Father, yung pangamoy. Bawasan natin yung pabango natin. Kung dumadalaw tayo sa mga may sakit, tulad ng mga Eucharistic minister, pag dumalaw tayo, huwag na tayo magpabango. Yung tunay na amoy natin, makiisa tayo sa amoy nila ng mga may sakit. Hindi po ba? Kasi yung mga may sakit kumisan, lalo na yung may mga sugat, yung medyo mabaho. Pero yung mga yan, pag nakaamoy sila ng pabango, masasaktan sila. Sasabihin na sa iyo, Brad, huwag mo na akong dalawin sa susunod na. Hindi pa ako nakapaligo eh. Hindi yan din. Fasting. Bawas-bawasan muna natin yan. Lalo na kung makakasalamuhan natin ay isang mga gustusin tulad na natutulog doon sa gilid ng simbahan sa Philippines. Mga gustusin na natutulog doon. Fasting. Fasting sa ating mga kinakain. Sa panahon po ito ng Quaresma, bawas-bawasan natin hindi lamang ang pagkain ng karne. Yung pagkain na masasarap na paborito natin. Magtipid muna tayo. At yung matitipid natin, ilagay natin sa alkansya ng alay kapwa. Yun yung tunay na fasting. Yung natipid mo, ibigay mo para sa pagkakaon mo. Ang ibibigay po ninyo sa alay kapwa, hindi yung, sobra itong baon ko. Ang ibibigay po natin, yung nasa-sakripisyo natin. Halimbawa na naman, kung ikaw ay naninigarilyo, sabi niyo, hindi mo na ako maninigarilyo. At yung natipid ko sa pambili ko, yung ilulog ko. Hindi yung sobra mo. Yung naroon natin, yung sakripisyo na niyaari natin. At yung sakripisyo na ginagawa natin ay ang pagmamahal. Tulad na po ngayon, araw ng mga puso, kailangan natin magtipid muna at mag-ayuno. So, yung ibibili natin ng bulaklak at chocolate na ibibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Pwede ba? Iambag na natin para sa mga higit na nangangailangan. Works of mercy. Ano po yung nasa works of mercy? Pakanin mo ang nagugutom, painumin mo ang nanguhaw, bigyan mo ng damit, ang walang damit, patuloyin mo ang walang matutuluyan, bisitahin mo ang mga nasa bilangguan, bisitahin mo ang mga may sakit, at tulungan mo na mailig ang mga patay. Yun po yung corporal works of mercy. At mayroon pang spiritual mercy. Works of mercy. Kaya yun mga kapatid, yun hindi simple, pero mabigat na hinihiling sa atin bilang pagpapakita natin sa pakikisa, sa pagpapakasakit, at pagkamatay at may pagkabuhay ng ating Panginoon. So, prayer, almsgiving, and fasting. Ang tanong po sa atin ngayon, mayroon ka pa ba disiplina sa sarili upang
basbasan naman tayo ng Panginoon sa pasimula ng Kwaresmang ito. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang abo sa ulo natin na ilalagay para ipaiwating ang pagkabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapamahal, kinupok at itinampok mo ang mga amin sa kasalanan. Kinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Digin mo kami at kupupin sa pagkakaroon mo ng pagpapala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo bilang pagkatampok sa iyo ng mga lingkod na paglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw ng paganda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mo kaming dalisain para sa pagdiriwang tagumpayan ngayon na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, iyong pinagsisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan ang abong ito na ilalagay sa aming mga ulo bilang pagkilala na ito na aming pinanggagalingan. Ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawarang aming makamtan sa pagganap nito ng 40 araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay ay siyang makihati namin sa iyong anak na kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So ang isasagot po natin ay Amen. Pagsasabihin sa atin, magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Alalahanin mo, Abo, ang iyong pinanggalingan. Abo rin ang iyong babalikan. Amen.
Magsitayo po tayo lahat. Sa simula ito ng panahon ng pagbabagong isip, puso at asal, tumanaw nawa tayo sa pagipagkasundo sa Diyos sa ating kapwa. Dalhin natin sa harap ng Amang Diyos ang lahat nating alalahanin at pangailangan. Ating sabihin, kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo, makalaya nawa ito sa kanyang mga pagkukulang para maipakita nito sa lahat ang liwanag at kapangyarihan ng mabuting balita. Manalangin tayo. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa lahat ng taong nalupok sa kasalanan at pinanghihinaan ng loob, matagpuan nawa nila ang pakikipagkasundo sa Diyos sa kanilang sarili at sa mga taong nasa paligid nila. Manalangin tayo. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa mga naging bato na ang puso, dahil sa mga kayamanan o kapangyarihan at manhid na sa pangangailangan ng iba, madiskubre nawa nila ngayong 40 araw ng pagsisisi at pagbabago ang landas tungo sa tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa sa kapwa. Manalangin tayo. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa mga nagsasabalikat ng mabibigat na pasanin, pagdurusa at mga alalahanin, masundan nawa nila ang landas ng Panginoon ng may matibay na kalooban. Manalangin tayo. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa bawat isa sa atin, malandas nawa natin ang daan ng kapayapaan at muling pakikipagkasundo ng paglilingkod ng may dedikasyon. Manalangin tayo. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Tahimik nating ipakyat sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Pakilagay po natin sa ating panalangin ang tuloy-tuloy at tinag na pagaling ni Father Odimoso, Father Lito Ignacio, Bishop Teodoro Bacari Jr., kay din para kay Telma Mascarillas, Leonora Velasco, kay din para kay Ernesto Leines, Emma Ernan, kay din sa lahat ng ating mga kapatid na mag-anak na dumaranas ng iba't ibang karamdaman at sa mga may pinagdaraanan sa kanilang madaliang pagaling sa kanilang operasyon, manalangin tayo sa Panginoon. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon, upang bawat pamilya sa Miyerkules ng Abong ito ay buksan ang kanilang puso't isipan at palad sa pagkakawang gawa at sa kabutihan para sa Diyos at sa kapwa. Ilayo sila sa lahat ng kapahamakan, kapinsalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaawaan mo ang iyong bayan, Panginoon. Tahimik po natin lahat sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating mga sariling kailangan, mga taong humiling ng ating panalangin. Panginoong aming Ama, bawat taon binibigyan po kami ng pagkakataong lumago sa aming pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Bigyan po kami ng lakas ng loob na isabuhay ang 40 araw na darating sa diwa ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
mga kapatid, upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Nagpinawa ng Panginoon, paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan. Sa ating kapanginaman at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama naming lumikha, ginaganap namin ngayon ang paghahain ito bilang marinal na pasimula ng 4 na pangarang maganda. Ang aming kusang pagtitiis at pagkamalasakit ay makapapadali sa iyo sa aming masasamang hilig upang kami maging dapat pakinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming kalabanggitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sumayo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Ama namin kapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinuturuan mo ang aming maitutupang ang kinanayasan naming pagsalamat sa panagutang iyong niatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpapasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging hando, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa inyong pagpapatawa ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. Misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa, Bartolome ang aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihimlay, lalo-lalo na si Rosendo Sr., Rosendo Jr., Socorro at Norberto, Isabel at Luis, ngayon din para kay na Josephine, mga kaluluwa na naghihirap sa purgatorio, mga walang nakakaalala, mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, tahimik natin silang alalahanin. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Ina ng laging saklolo. Kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Agustin, Santa Monica, Santiago, San Blas, San Ezequiel, San Juan Maria Vianney, Santa Faustina Kowalska, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magkaisang tinig tayo na dumulog sa ating Ama sa panalangin tinuro ng kanyang anak na si Jesus sa mga lagahan ang Ama natin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng Hinihiling namin kabedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming kinananabikan na kilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin, si Jesu Cristo. Sapagkat Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Panginoong Jesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, maagpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayinyong lahat. At sumayin. Pagkili po natin bahagi ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Cordero ng Diyos, narito ang Cordero ng Diyos, narito sa Jesus ang ating Mesiyas, na nagpakasakit na matay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Mapalad tayo na inaanyayahan na makibahagi sa misyon at piging ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ko. Pagsanggalang nawa ko ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aming nawang mapakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa namin pinagtiisan ay iyong pinalugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumali po, nagsimula na po tayo sa panahon ng Kwaresma, no? Itong Miyerkules na ito at mga Biyernes po, Good Friday is fasting and abstinence. Mataway yung senior citizen. Pero po, kahit na 60 and above kayo, at kaya pa ninyong mag-abstain at mag-fasting, mas maganda po. Pangpalakas. Hindi lamang ng iyong katawan, pati ang iyong kaluluwa. Sa pag-aayo mo. Ako. Siyempre, pag sinabing bawal ang porn, ay makakakilig po sa atin. Kaya po, simulan na po natin yung pag-fasting and abstinence. Alam ko po, kaya natin yan. Huwag natin sabihin, huwag tayo magkaroon na rason, may sakit naman ako eh. O kaya sasabihin natin, bata naman ako eh. Ang bata ka pa, at mag-aalay ka ng sakripisyo. At yun pong matitibid natin sa pagpapasting natin, yun po yung ilalagay natin sa akansya ng alay kapwa. Huwag po yung sobrang baon natin. Wala pong sakripisyo yun. Yung sakripisyo natin, halimbawa, naglakad tayo, hindi tayo sumakay ng tricycle. Yung natipid natin, yun yung ibibigay po natin. At yun yung napakapisa. Hindi yung sobra po natin. Halimbawa, may bawang tayo. Sobra. Halimbawa, pumili tayo ng sigarilyo, sobra. Ito, ibigay ko na lang. Hindi po. Yung pambibili nyo ng sigarilyo at pinipid ninyo, hindi na tayo ng sigarilyo, yun yung pambibili nyo, yun ang ilagay ninyo. At yun yung malaking sakripisyo. At gaganti pala tayo ng Diyos. Dahil na hindi mo pakita sa misis mo. Nakapagtipid ako, hindi ako nangigarilyo. Hindi ko yung mga sigbisa. Dahil yun yung nakikita ng Diyos sa lihim. At gaganti pala tayo ng lihim. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Nagsimula na po ang Kwaresma. Simulan na natin na makilakbay sa ating Panginoon Jesus. Sumayo ang Panginoon at pagpalain kay lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili